Hi guys, nandito si Ivan at ngayon maglakbay tayo pabalik ng 100 taon. Ayoko nito. Kadiri. Kadiri. Nakakatakot. Sobrang sarap ng lasa. Like kung hindi mo rin talaga kayang kumain ng sopas. Tikman ang 100 taon ng mga lunch sa eskwelahan. Hey guys, panoorin nyo hanggang dulo. Kumakain si Ivan ng double sa pinakamasamang lunch. Narinig ko lahat. Pindutin ang subscribe button, simulan ang time machine at ibalik kami sa nakaraan. Salamat sa pag-subscribe. Hindi ko akalain na mapupunta ulit tayo sa mga school boss. Tabi-tabi, 1,920 S na taon ng pakikipaglaban para sa karapatan ng kababaihan. Ang ibig kong sabihin ay noong 1,920 S, mayroon silang mga school boss. Karapatan ng kababaihan, karapatan ng kababaihan, karapatan ng kababaihan. Binibigyan ng bulaklak at hindi ang mga babae. Kainin na lang natin ang lunch noong 1,920 S. Okay, ano ang meron dito? Beef sandwich at applesauce. At gatas. Okay, kailangan nating tikman ito. Ako na siguro ang mauunang sumubok. Mukhang nakakadiri. Ang tamis, parang puro asukal. Ikaw naman ang tumikim ng applesauce ngayon. Sage, titikman ko ang applesauce. Ah, Akala ko masarap ang applesauce. hindi. Medyo masarap naman siya. Okay, ngayon meron tayong beef. Ang beef sandwich. Ang baho ng amoy. Oh, hindi pa nga luto ng maayos. Okay, kailangan ko itong subukan. Ayoko nito. Para sa pagkain noong 20 S, hindi siya ganun kasarap, pero bibigyan pa rin namin ng 2. Oh, 2 ay okay na, sa tingin ko. Teka, hindi pa natin natitikman ang gatas. Kaya subukan ang gatas. Baka magbago ang rating. Hindi naman nagbago. 2. Okay, magtatagal tayo sa 2 sa susunod na dekada. Ngayon nasa 1,930 S tayo sa panahon ng Great Depression kung saan sobrang hirap ng lahat. Ano ba ito? Sa tingin ko, mga sako ng patatas ito. Noong 1,930 S, ang pinakapopular na pagkain ay sopas. Ano ang sopas? Ang bansa ay sobrang hirap, kaya bawat estudyante ay nagdala ng isang sangkap. At pagkatapos ay gumawa sila ng buong sopas mula sa lahat ng sangkap. Mukhang masaya naman. Okay, magsisimula ako sa pagbabalat ng patatas. Okay, magluto tayo ng sabay. Oh. Ilalagay ba natin ang bigas? Oh, inilalagay ko lahat ng sangkap. Okay. Sigurado ako magiging sobrang sarap nito. Sa tingin ko, hindi. Oh, sa tingin ko naglagay ako ng sobrang daming asin, pero ilipat na natin sa paminta. Okay lang, sa tingin ko magiging maayos naman. Ihalo mo lang. Kapag sa tingin mo okay, subukan mo. Si. Tingnan natin. Sobrang sarap, oh Diyos ko. Pinakamasarap na natikman ko. Subukan ko rin. Sobrang excited ako. Sa tingin ko sobrang daming paminta at asin at lahat. Ito na yata ang pinakamasamang pagkain sa school ever. Ano ito? -2. Ano ito? Teka, ito ang recipe book. Pwede naman sana natin gawin based sa recipe. Ho, saan tayo napunta? Hindi ko alam. Order ba ito? Oh, sa tingin ko, Saiji, tingnan natin ito. Teka, nakita na ba tayo dati? Sir, hindi pa po. Masasabi Sir. mo ba kung anong taon na ngayon? 1,940 at 40 S na ang ikalawang digmaang pandaigdig. Okay, kumain ng maayos dahil kailangan natin ng malalakas na sundalo. Subukan natin ang pagkain. Oh, Mayroon tayong sandwich. subukan natin ito. Itlog, konting bigas, salad, apple pea. Sobrang sarap nito. Paborito kong apple pea. Sobrang sarap nito. Ngayon, mayroon tayong lemonade dito. Dahil noong mga panahong iyon, ang Coke at Pepsi at lahat ng sodas ay hindi pa ganun kapopular. Hindi pa sila nag-exist. May itlog tayo dito. Subukan natin. Subukan natin ang kanin. Lasang mumbo rice. Perfect. Kaya sa kabuuan. Ito ay isang masarap at malusog na lunch na walang porridge at mga pangit na sopas. Kaya bibigyan ko ito ng magandang rating. Bigyan natin ito ng 8. Oh, sa ngayon ako. Pwede bang humingi ng sandwich? Okay. Kailangan niya ng isa. Alam mo ba na noong 40 S ginawa ang Monopoly? Tara, maglayo. 1,950 S na. Sino yun? Ako yun. Masarap na pagkain. Teka, mukhang masarap nga yan. Teka, ibigay mo sa akin yan. Ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin. Lutasin natin ang hindi pagkakaintindihan sa pamamagitan ng isang laro mula sa 50S. 3, 2, 1. Hindi. Talo ako. Okay, panalo ako. Kamatis, bun at keso. Hindi mo siya naya-assemble ng tama. Unahin ang bun, tapos ang patty, pagkatapos ang keso, ang kamatis, at tapusin sa isa pang bun. Ayan na. Oh, ang ganda ng itsura niyan.
Guys, isulat nyo sa comments kung paano tamang i-assemble ang burger. Mabuti yan. Noong 50s, maswerteng makuha ng mga bata ang ganitong yuri ng tanghalian. Pero bibigyan ko ito ng 7 dahil walang sodas at fries. May gatas. Oh, may gatas din pala. Oh, 8 na. Gusto mo ba ng counting jelly? Ayoko. Sage. Welcome sa dekada 60. Ang panahon ng mga hippie. So, ano nga bang meron tayo dito sa 60s? Nagsisimula ng sumikat ang pizza sa mga school cafeteria noong 60s. At brownies, ang paborito ko para sa panghimagas. Oh, meron din tayong beans na hindi ko gaanong gusto. Pero kailangan pa rin nating subukan. At para tapusin, meron tayong apple juice. Kaya sa tingin ko, maswerte ang mga estudyante na may pizza sa school lunch. Hindi ko kakainin ito dahil vegan hippie ako. Kaya kailangan kong umorder ng bagong pizza. Hello, chef. Pwede bang vegan pizza na lang ngayon? At bilisan mo. Dapat matapos ito sa loob ng 0 minuto. Susubukan ko muna ang brownie. May ilang mani. Gusto ko ang mani. Gusto ni Ivan ng pizza. Gagawin ko ito para sa kanya sa loob ng 2 minuto. Oh, naamoy ko na ang pizza. Pizza na. Ha, vegan ito. Pero bakit ang lit? Oy, nasa 1980s tayo. Noong 1980s, ginawa ang unang cellphone. Teka, hindi sumasagot ang delivery service. Kasi hindi lahat ay may ganitong mga telepono. Ja! Mukhang maganda ang tanghalian na ito. Oh, pero tumaas ang presyo sa $2 dati. Dati sentimo lang. Sage, gusto ko nang tikman ito. Sage, may hotdog, chips, ilang cookies at ketchup tayo. Gusto kong simulan sa hotdog. Gusto kong tikman ang chips. Yan ang sinasabi ko. Para lang number chips ang lasa nito. Oh, masarap ang chips. At okay lang ang cola. Ang cookies. Susubukan ko ang cookies. Masarap naman ito, pero hindi ko siguro kakainin ito araw-araw sa tanghalian. Sa kabuuan, masarap ang tanghalian. May magandang inumin ka. Kaya bibigyan natin ito ng siyam. Magte-teleport na tayo sa susunod na dekada. Ngayon, nasa 1,900 tayo. Kung kailan naging sikat ang McDonald's at binago nito ang industriya ng pagkain. BTW, ito si Ronald, ang mukha ng McDonald's. Nakakatakot. Makikita mo, ang unang Happy Meal toys ay para sa pelikula ng Star Trek. At ang bawat isa sa mga Happy Meals na ito ay nagkakahalaga lamang ng $1 isa. Saiji, hindi na ako makapaghintay na subukan ito. Oh, may Joyce! Fries at burger tayo. At isang cheeseburger. At patuloy lang ang panonood para makita ang unang Happy Meal toy. Saiji, may ideya ako. Maglaro tayo. Sino ang makakapagkasya ng pinakamaraming french fries sa kanilang bibig? Tara. Side. Kaya kong gawin pa. Kaya ko pang mas marami. Panalo ako. Nagbigay kami ng 0 stars para sa tanghalian na ito. Tulad ng ipinangako, ipapakita ko sa iyo ang unang Happy Meal toy. Ito ay isang radio station mula sa Star Trek. Sa tingin ko, ito ay isang piraso lang ng plastic. Ito pa rin ang unang Happy Meal toy. Ngayon, nasa 2,000s na tayo kung kailan nagsimula ang unang produksyon ng pelikula ng Harry Potter. At ang pagkain sa cafeterias ay naging mas malusog habang napagtanto ng mga tao na masarap ang fast food pero may hindi gandang dulot. Higit sa 50% ng mga bata ay obese. Portus. Sage, subukan natin ito. Kaya may strawberries, mansanas, pipino tayo. Ang tanghalian na ito ay nagkakahalaga lamang ng $3. Kaya subukan natin. Susubukan ko ang manok, sobrang sarap. Ilang strawberries. Sa tingin ko, ito ay isang napakabalanseng at malusog na tanghalian. Binibigyan namin ito ng 7 bituin. Portus, patungo na tayo sa dulo. 2-0-1-0 nasa labas. Kailangan kong kumuha ng larawan. Ay, oo nga. Kaya noong 2-0-1-0, inilunsad ang sikat na app na Instagram kung saan maraming tao ang nagbabahagi ng kanilang mga video, vlogs, lahat. Ngumiti. Sage, ngayon kayo na tayo. Sage, ngayon kain na tayo. Kaya may pasta tayo dito at ilang meatballs. Ang meatballs ay talagang masarap. Kakainin ko ang mga kamatis. Medyo simpleng tanghalian. Sa tingin ko, yan ang gusto nila noong 2-0-1-0. Kaya ano sa tingin mo ang nararapat na rating sa tanghalian na ito? Sa tingin ko, karapat dapat ito ng 7, talaga. Oh, sa ngayon ako. Dahil pareho naming hindi gusto ang pasta.
At ang tanghalian na ito ay nagkakahalaga lamang ng $5 sa amin. Ayos naman. Ngayon nasa dulo na tayo ng ating paglalakbay, ang mga taong 2,000 S. Handa ka na bang kumain ng double ng iyong pinaka hindi gustong pagkain? Sage, magpatuloy na lang tayo. Merayong apple juice, ilang strawberries, at carrots. Shawarma at carbonara. Mayroon tayong chicken shawarma, pero hindi mukhang masarap. Maganda yan. Oh, carrots. Oh, ako rin. Ang sarap pala nito. Bibigay ko ito ng 9 na bituin. Sa tingin ko, sobra yan. Sa tingin ko, sobra na yan. Bibigay ko ito ng 2 bituin. Sandali lang. Sinadya mong magbigay ng mababang score para masarap ang iyong tanghalian. Aha, hindi. Bakit mo naisip yan? Hindi 9 na bituin ito, hindi 2. Sage na, ibigay mo na lang ng 2 bituin. 9 na bituin. Magpatuloy na tayo sa susunod. Ano? May namis tayong 1 dekada. Napansin mo ba kung alin? Isulat sa mga komento. May hula ka ba? Ano ang putahe? Hindi. Ayaw kong malaman. Ano kaya yun? Ang paborito mong sopas mula sa 30S. Hindi 2. Tulungan kita. Ayoko. Sage na. Choo-choo. Trainee. Oh, Diyos ko. Kadiri ang sama. Ayan na ang eroplano. Ayaw kong lagukin at kainin ito. Wala akong pakialam. Ang sama. Guys, kung mag-subscribe kayo, kukumbinsihin ko si Maria para hindi ko na kailangan kainin ang pangalawang bahagi ng sopas. Pero ang sopas ay maganda para sa iyo, Ivan. Hey guys, Ivan is here at hindi kayo makapaniwala sa nalaman namin ngayon. Lumalabas na si Stan at Mike ay pumapasok sa pinakamayamang paaralan sa mundo at hindi namin ito alam. Lahat doon ay gawa sa ginto. Mga gintong pader, gintong sahig, gintong cafeterias at pati gintong GYM. Mukhang medyo baliw, di ba? Pero nagpasya kaming pumasok ng palihim sa paralang iyon at tingnan kung ano ang itsura nito. Guys, siguraduhin niyong panoorin ang video na ito hanggang dulo para hindi niyo makaligtaan ang pinakamalupit na bahagi. Okay, kailangan talaga nating isipin kung paano tayo makapasok sa paaralan. Papasok tayo ng palihim, magpapanggap na bagong estudyante at boom, nakapasok na tayo. Ganun lang kasimple. Mag-isip tayo ng plano. Hintayin niyo muna. Pero bago tayo pumasok ng palihim sa paralang iyon, guys, pakihit naman ang subscribe button. Halika na. Please, maraming salamat. Hoa, napakaganda ng paaralang ito. Hintayin mo. Marahil may maraming gwardiya. Oh, so paano tayo makakapasok? 2 very boring minutes later. Okay, maghintay lang tayo na makalampas ang mga gwardiya tapos bigla kang tatakbo papasok. Okay, Sage, Hintay. Sage na. Takbo na. Hoa, tingnan mo. Ito ang pinakamataas na antas ng karangyaan. Hoy, tumigil ka. Paano kung may alarma ito? Alam mo, kailangan natin maghanap ng uniforme para magmukha tayong kasali. Hindi tayo pwedeng pumasok na ganito. Oh, tingnan mo. May ilang locker na bukas. Ang weird. Kadalasan sa paaralan ko nakalock ang mga ito. Oh, pero sa tingin ko wala namang nagnanakaw dito kaya walang pakialam ang mga tao. Well, mukhang magbabago na yan ngayon. Anong ibig mong sabihin, Ivan? Ibig kong sabihin ito. Wow! Kukunin ko ito. Okay, Ivan, kukunin ko ito. May lahat ng kailangan natin ito. Ang uniform, mga sapatos, mga school bags. Tingnan mo, may mga gintong libro pa dito. Kukunin ko lahat ng kaya ko. Sana makatulong iyon sa pagbabasa ko. Ngayon pwede na tayong mag-blend in. Magpalit na tayo ng damit. Kumusta itsura ko? Well, medyo iba sa estilo mo, pero ito ay ginto at karangyaan. Kumusta naman ako? Para kang milyonaryo. Oh, guys, anong ginagawa nyo dito? Kami ay... Pumapasok lang sa Clays. Matagal na nang tumunog ang kampana. Pasensya na, naantala kami sa huling aralin. Pamilyar ang mga mukha nyo. Oh, syempre, pumapasok kami dito araw-araw sa loob ng isang taon na... Sage, mabuti pang magmadali kayo. Okay, gagawin namin. Ang dikit nun Punta na tayo sa Clays. At ganyan mo, mapapalaki ng 3 beses ang kita mo. Hello, teacher. Pasensya na po kung nahuli kami. Inabala kami ng punong guro. Si Maria, bayan. Magandang hapon, walang problema. Minsan pinapayagan ko naman ang mga estudyante na mahuli. Ayos. Oh, sila nga. So kayo ang mga bagong estudyante, tama ba? Tama. Saiji, magpakilala tayo sa isa't isa. Magpakilala ka. Ang pangalan ko ay Ivan. Ang pangalan ko ay Stanley. At ako si Maria. Ang pangalan ko ay Mike. Ako sa MR Rich. Mangyaring umupo na kayo.
Wow! Ang liwanag dito. Golden School, napaka-astig. Golden School, napaka-astig. Sandali, bakit kayo nandito? Tahimik lang. Gusto ko lang ipakita sa mga subscribers ko ang Golden School nyo. Guys, mag-like kung gusto niyong mag-aral sa paaralang tulad nito. Saig, magpanggap tayo na hindi namin kayo kilala. May utang na loob kayo sa amin, okay? Psych, ituloy na natin ang ating aralin. Ang paksa ay spelling ng mga brand. Ivan, pumunta ka sa Pisara, please. Ako, okay. Pakisulat ang pangalan ng brand na Louis Vuitton. Louis ano, susubukan ko. Louis Vuitton. Wow, dalawang pagkakamali sa napakasikat na brand. Ang lakas ng loob mo. Pasensya na, hindi ko lang talaga sinusuot ang mga ganito. Ito ay pangunahing kaalaman. Dapat alam ito ng lahat. Ang grado mo ay 2. Umupo ka na. Louis Vuitton. Okay, naiintindihan ko na ngayon. Saij, Maria, ikaw na ang susunod. Guys, nakuha ko ay 2. Anong classing grading ito? Ang mga gradong nakukuha mo ay ang perang makukuha mo. Oh, nakuha mo na ang $200 mo. Anong ibig mong sabihin? Ang maling sagot ay bibigyan ka ng $200 at ang tamang sagot ay $500. Tuho, ang astig niyan. Nagsisimula ako ng magustuhan ang paaralang ito. Oh, pero ang spelling ng mga brand na ito ay napakahirap. Hindi ko na kaya ito. Kaya Maria, ipakita mo sa amin kung paano baybayin ang pangalan ng brand na Vetments. Alam ko yan. Magaling. Maria. 5 puntos yan. Maupo ka na. Oh, maganda ang 5. $500 yan. Paano mo nalaman yun? Oh, kasi nakita ko si Stanley na suot ang isa sa mga shirt na yan. Oh, meron akong mga ganyan. Siguro mga 26 sa collection ko. Ano yung magandang tunog na yan? Oh, kampana lang yan. Pakinggan mo. Hoa, nakakatuwang piliin para sa kampana. Gusto ko yan. Tapos na tayo. Para sa araw na ito, halina't kunin ang pera nyo. 600 para kay Stanley, 300 para kay Mike, 200 para kay Ivan, 500 para kay Maria. Aba, magandang motibasyon yan. Ho, anong marangyang PGWM? Iniisip ko kung paano sila nagtuturo ng PE dito. Ang bigat tingnan ng ginto. Pumila, kayo. Ngayon, tulad ng araw-araw, ginaganap natin ang championship para sa pinakamagaling na atleta sa paaralan. Hindi ito magiging madali. Ayos, paano kung ang kampiyon ay makakuha ng $100? Magsimula tayo sa hamon ng lakas. Sino mang makakagawa ng pinakamaraming squat gamit ang dumbbells ay makakakuha ng puntos. Pero sir, hindi makatarungan yan. Mas malakas ang mga lalaki. Ayon sa tuntunin, mga babae, double ang bilang ng resulta. Yan ang gusto ko. Kung hindi makatarungan yan, magiging kampiyon pa rin nila ako. Tama na ang usapan. Saij na. Akala ko mas madali. 1 o 2 na lang kaya ko. Isa pa. Sage na! Isa na lang ang kaya ko. Tapos na ang oras. Mukhang si Maria ang nanalo. Oras na para sa ginto sa basketball. Nope. Saij na. Saij na. Mas kaya mo pa. Tingnan mo ang gintong tira ko. Sa unang subok, Yuli. Medyo magaling ako dito. Galingan mo. Nice. Tapos na ang oras. Mayroon tayong nanalo, si Ivan. Huling hamon, golden penalty kicks. Ang mananalo ay makakakuha ng puntos at isang gintong sapatos. Ipakita mo kung anong kaya mo. Yeah! Bakit ako nagbabayad para sa paaralan? Yeah!
Ayos, Ivan. Ikaw ang nangungunang scorer ng paralan at ang pinakamahusay na atleta. Nanalo ka ng gintong sapatos. Wow, Tara na! Huwag mong kalimutan ang 100 mo. Oh, salamat! Tingnan mo ang sarili mo. Grave, gutom na ako. Kane tayo. Kung ganito ang PE lesson natin, iniisip ko kung ano ang magiging itsura ng cafeteria. Oh, malamang parang pagkain na ginto o kung ano man. Hua, pati ang prutas ay ginto. Naku naman, hindi na ako magugulat kung may Michelin stars ang cafeteria na ito. Ayos, huwag tayong magmukhang tanga. Kumakaway siya sa atin. Maging natural tayo. Nagpasya kayong kumain. Kamusta ang tingin nyo sa paralan namin? Lahat ay ginto. Ang kislap talaga. At may pera pa tayo. Gustong gusto ko ito. Ayos, oras na para sa tamang tanghalian ngayon. Okay. Seryoso, ba kayong kakainin yan? Hindi. Para lang ito sa mga aso namin. Nakalimutan naming bigyan sila. Huwag mo akong takutin. Akala ko seryoso kayong kakainin yun. Naku naman, ano bang akala mo sa amin? Kumakain ng pagkain na ganyan. Ito ang order ko. Isang burger na may golden nuggets, isang side ng fresh, at syempre isang golden donut. Napakaraming ginto yan. Ang sarap tingnan. Ang menu namin ay nangunguna sa linya at inirekomenda ko para sa inyo ang Wagyu Steak. Talagang isa ito sa mga paborito ko. Heto ang menu namin at huwag kalimutan ang Golden Wagyu Steak. Wagyu. Oh, alam ko, Huggy Wuggy, diba? Ginagawa nilang pagkain ang mga ito. Paano naman ang pangunahing putahe mo? Well, busog na ako. Tingin ko sapat na ang tip na $100. Oh my God, $100. Kita-kits mamaya. Magandang araw. Sage, paalam. Maria, seryoso ka ba? Huwag kang mag-alala. Babayaran ko siya. Sage, sa tingin ko, Pwede bang humingi ng mga talaba? anong meron tayo dito? Masarap iyon. Oh, isang masarap na merienda. Pansin sa mga estudyante, kagyat ito. Inaasahan ko ang lahat sa class. Ano kaya ang nangyari? Kahit ano pwede mangyari sa paaralan, sana binibigyan nila tayo ng mas maraming pera. Handa na ako diyan. Oo, gusto ko rin yon. Tara na. Ngayon, ay may insidente sa paaralan. Anong nangyari? Hindi namin alam. Hindi pa niya inanunsyo. Ayon sa aming impormasyon, may nakapasok sa paaralan. Ngunit hindi na kailangang magpanik. Nagsimula na kami sa investigasyon. Ngunit mayroon na kaming nakuha. Ang nanghimasok ay nagiwan ng ebidensya. Para sa kaligtasan ng lahat, gagawa tayo ng maliit na eksperimento. Wala naman seryoso. Magsimula tayo sa iyo. Ipakita mo ang iyong paa, hindi Stanley. Wala akong ginawang mali. Matagal mo na akong kilala. Ipakita mo ang paa mo. Alin, tudod? Hindi mahalaga. Ipakita mo. Ngayon, Kailangan kong may gawin. May ideya ako. Sir, sa tingin ko mas madali kung titingnan natin ang mga kamera. iyon ay mahusay na ideya. Malaya na kayong umalis, pumunta at kumain ng caviar. Ang nanghimasok ay mahuhuli ka na. Guys, may mga nanghimaso. Naghihintay siya sa atin. Bilisan nyo. Maria, mga kamera, seryoso. Mahuhuli niya tayo ng madali. Habang sila'y nagpapahinga, buburahin natin ang mga kuha. Legal ba yan? Nope. Malinaw na lahat. Tara na. Sage, buksan. Mayroon tayong ilang minuto lamang. Pero huwag kang hahawak sa kahit ano. Okay. Tumingin ka lang sa pinto. Ano ang password o sandali? Tingnan mo. Ito ay Gold School is the best. Really? Tara na. Umepekto. Bilisan mo. Sa tingin ko paparating siya. Naririnig ko ang mga yapa. Ilang minuto lang at babalik na ako. At anong ginagawa niyo rito? Basta, alam mo. Ang ganda ng goldfish mo. Be wide away. Hoy, ang goldfish kayo. Kaya, ano ang paliwanag mo? Gusto lang naming tingnan. Ang paaralan mo, alam mo na. Aha, Sa totoo lang, mabubuting tao kami. kaya ano ang gagawin ko sa inyo na mabubuting tao? Please, huwag mo kaming ipakulong. Hindi, may iba akong gawain para sa inyo. Mas interesante at kapakipakinabang. Ano yan? Hindi naman siguro masama. Much later. Hindi ito masaya talaga. Kahit papaano ay malaya tayo. Pwede pang mas masama. Hindi na namin ulitin ito.
huwag kayong mag-relax. May 3 kwarto pa at ang cafeteria sa unahan. Tara na, magtrabaho na tayo. Guys, mag-subscribe KOEs. Ang mga patakaran sa paaralang ito ay medyo mahigpit. Bilisan mo, ibigay mo na ang lahat ng pera mo ngayon. Tulungan mo ako. Huwag mong kalimutan ang iyong takdang aralin. Hi guys, nandito si Ivan. Ngayon nakakuha ako ng sobre na ito. Sinabi nito na para sa atin mula sa channel ng Ivan is here guys. Lahat pumunta rito. Tingnan ninyo kung ano ang nakuha ko. Oh, ano yan? Guys, ito ay isang sobre para sa atin mula sa isang paaralan. Sa tingin ko, mahal na Ivan at ang kanyang team. Inaanyayahan namin kayong sumali sa isang eksperimento ng homeschooling program. Ngayon, hindi na kayo kailangang maglakbay papunta sa paaralan. Ang aming paaralan ay maaaring buksan mismo sa inyong bahay. Ang halaga ng pag-aral ay $0 isa 0,000. Napakamahal naman. Tingnan mo, meron pang iba. May espesyal na alok para sa'yo. Kung kaya mong magtagal ng isang buong araw kasama ang aming mga guro, makakatanggap ka ng $9,000. Kailangan ko ng pera. Kailangan ko ng pera. $9,000. Sa tingin ko, siguradong napakahigpit at istrikto ng mga guro doon. Napaka-conveniente. Kaya guys, mag-click ng like kung gusto ninyong mapabilang sa ganitong place ng paaralan. Ano ang mangyayari kung hindi mo matatagalan ang buong araw? Maria, para sa $9,000, sigurado akong kaya nating tiisin ang sinumang guro. Tama, tatawagan ko sila hello. Ito si Ivan is here. Tinanggap namin ang inyong alok. Kahit papaano binigyan nila tayo ng magagandang uniform. Suriin ang inyong mga backpack. MGA backpack. Mga backpack. Guys, isulat sa mga komento kung ano ang paborito ninyong place sa paaralan. Ay, baka huli na tayo. Ayokong mahuli. Sa tingin ko, ito na ang ating unang place. Tara na, punta na tayo. Una, mayroon tayong pagpapakilalang pagpupulong. Oh, sa tingin ko ito na ang tamang place. Hi! Bilisan ninyo, umuko na kayo. Hindi tayo dapat mahuli sa bagong paaralan na ito, kayong mga pasaway. Ano, okay, pasensya na. Ngayon na nagpasya kayong magpakita, ako lang ba o kumuha ka ng telepono sa class ko? Sir, sinusubukan ko lang sanang hingin sa aking mga manonood na mag-subscribe sa aking channel. Bibigyan kita ng 15 segundo para iligpit ang telepono na yan. Bibitinin kita ng pabaliktad. Okay, naiintindihan guys. Lahat ng nanonood ng video na ito ngayon, mangyaring mag-subscribe na agad sa aking channel. 3, 2. Pumunta sa ibaba at pindutin ang subscribe button. Side na, pakiusap, naubusan na tayo ng oras. Tapos na ang oras, maswerteng bata. Tanggalin ang backpack, pakiusap. Ang pangalan ko ay Principal Bonecrack. Sumangayon kayo na gawing paaralan ang bahay na ito, kaya gagawin ninyo ang inuutos sa inyo. Kapag may hindi sumunod, kayo ay paparusahan. Maliwanag ba yun? Opo, sir. Opo, sir. Tulad ng sinabi ko, susundin ninyo ang sinasabi sa inyo. Ang tahanang ito ay magiging class na at magsisimula na tayo. Hindi ko inakala na ganito ang magiging itsura ng paaralang ito. Tara na, Ivan. Hindi naman ganoon kasama. Sigurado akong magkakasundo tayo. Sana. Ipad, Hindi, sir. Hindi. Nagre-recalculate lang. Pakiusap, huwag po. Ang ipad ko. Sir, pakiusap. maligayang pagdating sa aking homeschool. Tomaso, ang iyong ipad. I'm not psycho, you're psycho. Sana hindi mangyari sa akin yan balang araw. Pasensya na, MR Bonecrack. Hindi na po ito maulit. Maraming salamat, iyan lang. Pwede na kayong umalis. Paalam. Column, sir. Maraming salamat. Naku, ang hirap nun. Ang mga patakaran sa paaralan ay medyo mahigpit. Sa ngayon ako, sana gumaan na mula dito. By the way, ano na ang susunod? Paano ang tungkol sa tanghalian? Mamaya pa ang tanghalian. Tomaso, ngayon ay math na. Oh, tara na. Pwede na ba kaming pumasok? Sa inyong mga upuan na. At magmadali na, bilisan ninyo. Ang pangalan ko ay Emma Rude at ngayon ay magsosolve tayo ng mga problema.
May interesado, Bea. Naiintindihan ko kung ganoon ay pipiliin ko na lamang ikaw sa pisara. Ikaw, payatot na wood. Harry, bilisan mo. Isulat mo itong equation. Madumi ang pisara. Ano ang gagawin ko? Hindi ko problema yan. Kung madumi ang pisara, isusulat natin sa no natin. Sagutin mo. Tuloy lang. Hindi ko na makita. Nakakatawa ba yan para sa'yo? Ikaw, pumunta ka sa pisara. Ano? Ako? Sage? Sagutin mo ito. Pasensya na, Stanley. Lahat ng ito kasalanan mo. Alam mo ba ang sagot? Sana tama ito. Tapos na ako, guro. Mali ito. May nakakaalam ba ng tamang sagot? Kayong maliliit na matatalino, pumunta kayo sa pisara. Isusulat natin ang ating takdang aralin. May mga tanong ba tungkol sa inyong takdang aralin? Hindi. Wala. Wala, sir. Ayos lang yan. Oo, pwede na kayong umalis. Teka, pag-isipan nyo ang mga sagot nyo. Hindi ito ang tamang oras. Tara, medyo fake na lang tayo. Oras na ng tanghalian. Oh, kahit pa paano maganda ang cafeteria nila, bakit hindi tayo umupo doon? Magandang ideya. Uy mga kaibigan, gusto nyo ba ng panghimagas? Oh, Sage. May extra ba kayong pera? Oh, may pera kami. Bilisan nyo, ibigay nyo sa akin lahat ng pera nyo ngayon. Sage, Teka, sino ka para kunin ang pera namin? Kilala ako ng lahat dito sa eskwelahan. Pero kami lang ang nandito. Mukhang unang araw nyo sa eskwela, mga bagong salta kayo dahil hindi nyo ako kilala. Tandaan nyo na huwag kayong makialam sa akin. Naiintindihan. Nakuha ko na. Pera. Mag-enjoy kayo sa pagkain nyo, mga magkarelasyon. Kita-kits mamaya. Bastos yon. Sana hindi na natin siya makita ulit. Mga pair, hahabol ako mamaya. Bahala na ang eskwelahan, walang tanghalian, walang pag-aaral. Aralin sa kasaysayan. Teka, pumunta ka ba ulit dito para kunin ang pera namin? Wala na kaming ibibigay sa'yo. Paano mo nagawang magsalita ng ganyan sa guro mo? Bilis, umupo kayo. Sana handa na kayong lahat para sa pagsusulit. Tanong pagsusulit, ano ibig mong sabihin? Maghanda para sa kahit ano. Wala akong pakialam. Maghanda kayo. tungkol saan ba ang pagsusulit na ito? Mukhang hindi naman talaga ito kasaysayan, di ba? Nangungopia ba kayo, mga tamad na bulait? Pahirapan ko kayo. Pasensya na. Sige, tama na ang pangungopia. Sige, mga kaibigan, ipagpatuloy nyo na ang pagsusulit nyo. Hindi naman namin makita kahit ano. Problema nyo na yan. Hindi ko nga alam ang sinusulat ko. Siguradong babagsak ako. Mga kaibigan, kung hindi kayo makikinig, kailangan kong kumilos. Magandang kanta yan, at itaas natin ang volume ng musika. Ito ang gusto kong kaayusan sa class ko. Oh, tapos na ang class. Pwede na kayong umalis. Ay naku, nalabhan lahat ng panggim ko. Kailangan mo ng espesyal na imbitasyon. Lumapit ka dito. Ako ang guro mo sa physical na edukasyon. Nasaan ang uniforme mo? Ang luma kong uniform ay nasa washing machine. Washing machine? Nagbibiro ka ba? Ayos lang yan. Ayusin natin yan. Ano ang nagawa ko? Oh, ano ang ginagawa mo? Hindi mo pwedeng gawin yan. Gusto ko ito. Mabuti para sa ventilasyon.
Nakakahiya ito. Nasa labas tayo. Sage, unang ehersisyo. Akala mo ang tapang mo. Ha, gusto mo ba ng gulo? Sino ang nagsabi niyan? Ako yun. Anong gagawin mo tungkol doon? Ginawa mo ito. Oo, ipapakita ko sa iyo ang lugar mo. Ikaw na hampas lupa. Oh, Sage na. Ipakita mo sa akin. Gumawa tayo ng paraan. Kailangan nating may gawin. Fatality. Ako na ang bahala sa speaker. Ringtone. Swerte ka, bata. Tapos na ang clays. Hindi ko kailangan ang tulong mo. Halos nakuha ko na siya. Punta na tayo sa susunod nating clays. Oh! Tigil, ikaw ba ang nanggulo sa clays sa GYM? Hindi po. Ikaw, sa opisina ko. Tatanungin kita ulit, sino ang nanggulo sa clays? Sage, hindi kami yung isang lalak sa clays, si Sebastian. Oh, si Nathan talaga yun. Akala nyo maluloko nyo ako. Lagi kong nalalaman ang totoo. Sino ang una? Ikaw ba ang nanggulo sa clays? Hindi. Sunod. Sabihin mo ang totoo. Ikaw ba yun? Ikaw ba ang nanggulo sa clays? Hindi po. Hindi. Sunod. Saan itinatago ng magulang mo ang pera? Hindi mahalaga. Ikaw ba ang nanggulo sa clays? Hindi. Ha! Nahuli kita. Hindi. Dahil wala kang respeto sa homeschooling na ito at sa lahat ng miyembro, parurusahan ka. Palabasin niyo kami. May enjoy ka sa homeschool. Detention. Sira ulo ang taong ito. Palabasin niyo kami. Hindi ko kayang tumakas dito. Sobra na ito. Hindi ko gusto ang experiment na ito. Paano tayo makakatakas? Hintay, may naisip ako. Tignan mo. May gunting Sage. Kailangan nating magtulungan. Tumalon ka doon. Saan? Huwag kang tumalon pa atras. Putulin mo. Gumagana ba? Nakakalabas ka ba? Oh, hintay. Si. Oo, Diyos ko. Oh, Tumakas na tayo sa paaralan. Nakakatakot ito. nagawa natin. Umalis na tayo dito. Huwag mong kalimutan ang iyong takdang aralin. Oh, umalis na tayo dito. Bumalik kayo dito o sasabihin ko sa mga magulang nyo. Panahon na para magpaalam. Salamat sa panonood ng video na ito. Mag-subscribe na at maglagay ng likes. Paalam.